Okay. Praise God. Sige po, let's first declare. Look for 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise God, palakpakan natin si Lord. Amen. This time, let's declare our J1 culture. Ayan, sige. Thank you, Lord. Habang ating itong dinedeklara, maniwala ka, nangyayari. Amen. Sige, let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, partner! Thank you, Lord. Ikaw yun. Amen. Kamusta po kayong lahat? Yan. Batiin mo muna ang katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, partner, mas fresh ka pa kaysa sa spring. Amen. Yeah, mag-spring na po, but our spring will officially start on March 20, if I'm not mistaken. Yan. Tapos ang kamay dito, ang kumpleto, ang tulog. Wow! Kumpleto ang tulog. Thank you, Lord. Pastor, bakit po tinatanong? Kasi kanina po, tumalo ng oras. Nag-adjust po tayo ng oras kanina. So if you guys are not aware, yan. Tayo po ay 2 hours, plus 2 hours na sa Pinas. Yan. Bahala na kayo mag-compute. Dati plus 3 ngayon, plus 2. Yan. Also, dahil nagbago ng oras, kahit kulang ang tulog, sabi mo sa katabi mo, kahit kulang ang tulog mo, hindi nagkulang si Lord sa'yo. Amen. Tingnan mo, kahit kulang ang tulog niya, fresh na fresh pa rin yan. Titigyan mo yung katabi mo, fresh ka daw. Anong sagot? Amen. 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 Praise God. Sino po dito, handa kayo dahil may bagong season, yan. Bagong breakthrough, yan. Mga bagong gagawin ni Lord. Amen. Alam niyo po, natutuwa ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat isa. Kasi, I believe, the moment na tayo kanina, grabe yung ating praise and worship, we are declaring that the victory belongs to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, ang tagumpay mo, nakahanda na. Amen? Amen? Ayun. Parang ano tayo? Parang ramdam ko na kulang ang tulog. Ramdam ko. Pero huwag kayong mag-alala. I-restore tayo ni Lord ngayon. Amen. Pumalakpak ang excited sa gagawin ni Lord ngayong araw. Amen. Reminder, before we continue, okay? Ang ating pong mga activities this month, unahin po natin ng this coming, next week. Ang ating pong A-night ay this coming Sunday na. Yan. A-night po natin, ayan po ay magkasama na ang Feb at saka March. Kaya sa araw na yon, sa umaga pa lang, huwag kayong kakain. Huwag kayong kakain sa umaga at babawi tayo sa gabi. Okay? Pastor, bakit naman? Ramdam ko yung marami February at March pinagsama. Okay? Also, on March 21, meron po tayong Ignite. Yan. Yan, Ignite. Ano po ba yung Ignite? Hindi na ilagay yung bago. Wala. Okay lang. Yung Ignite, ayun po ay para sa mga nagla-left group. Kung ikaw ay part ng left group, pwede kang umattend doon. Okay? Kung gusto mo mag-start ng iyong left grouping, dapat talagang pumunta ka doon. Bakit? Kasi alam ko ngayong taon, mas pag-aapoy ni Lord ang J1 Sherwood Park. Amen. Titigyan mo yung mga blankong upon sa tabi mo. Pag umattend ka ng Ignite, hindi ka mapipigilan. Magdadala ka ng nakaupo dyan. Amen. Amen. Sino excited doon? Amen. Also, ngayon pa lang po, i-book nyo na sa inyong mga calendars. Yan. Magkakaroon po tayo ng Good Friday special. Kailan po yun? April 3rd. Yan. April 3 po. Friday po yun. Kaya Good Friday. April 3 po yun. Venue. Pag-usapan pa po. Pero, i-book nyo na po. Okay? April 3. Okay? Also, kung dahil po ngayon ay March na, baka po makalimutan nyo, nakahanda na po ang mga giving tax receipt nyo. Okay? Lapit lang po kayo sa mga inuukulan. Na kanino ba? Na kay Ate Janice. Pwede nyo pong kunin ang inyong giving tax receipt kay
Ate Janice. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Amen. Matanong ko, meron bang bago today? Meron ba? Meron. Sino? Si Akisa? Naka-attend na dati si Akisa eh. Yan, naka-attend na dati si Akisa. Anyway, silo again, Akisa. Yan. Alright. Sabi mo nga sa tabi mo, excited ka ba sa gagawin ni Lord? Sagutin mo, parang hindi. Parang hindi. Amen. Ayun, ang ating pag-uusapan ngayong araw, handa na po ba kayo? Yan. Medyo nakita ko kayo, nasusulo kayo. Gusto nyo bang gibain na lang natin to? Lagyan natin ang ano. Punta po kayo sa kung saan kayo komportable. Okay. Ang title po ng ating message ay Seed of Faith. Yan. Seed of Faith. In 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw. Bibili na din po tayo ng LED screen. Yan. Ang ating title po ng ating message ngayon ay Seed of Faith. Yan. Sabihin nga natin, Seed of Faith. One more time, Seed of Faith. Mas malakas, Seed of Faith. Amen. Thank you, Lord. Sa Tagalog, ano ba Tagalog niya yan? Binhi ng pananampalataya. Ay, wow. Binhi ng pananampalataya. Basta Seed of Faith. Yan. Sino po nakakaalala, 2 Sundays ago, ang ating napag-usapan, the Lord did it. Tandaan nyo ba yon? 2 Sundays ago, dineklara natin, the Lord did it. May ginawa na si Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Yan, 2 Samuel chapter 5 verse 20, sabi dyan, so David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. The Lord did it. David exclaimed. Sigaw nga natin, the Lord did it. The Lord did it. Sa Tagalog, may ginawa na si Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, naniniwala ka ba? Anong sagot? Anong sagot? Amen. Alam niyo po, nung narinig natin yung word na yan, nung binabayan ni Lord, alam ko yung iba nangangati na mag-testify. Dahil narinig ko, naalaman ko, may ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Titigan mo ang katabi mo, ikaw yata yun. Ikaw ba yun? Amen. May ginawa na si Lord. Amen? Amen. And then last Sunday, sino nakakaalala ng ating message last Sunday? Naalala niyo po ba? Tandaan niyo, ang title ng ating last Sunday ay Hold on a little longer or konti na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, konti na lang. Konti na lang. Sabi mo sa sarili mo, konti na lang. Sabi sa Habakkuk, ayan. Habakkuk chapter 2 verse 3, sabi dito, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. Pakinggan niyo to. It will not lie. If it seems slow, kung mukhang mabagal, wait for it. It will surely come. It will not delay. Amen. It will not delay. Amen. It will not delay. Amen. Sigaw nga natin, it will not delay. Konti na lang. Amen. Nakakatuwa po ang Lord kasi I know and I believe ngayong buwan, magugulat ka. Andyan na. Ngayong buwan, magugulat ka, ma-amaze ka. Yung imposible sa iba, ginawang totoo ng Diyos sa buhay mo. Amen. Bakit? It will not delay. Kanina yon. Kanina yon. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. At dahil dyan, dahil nasik ang word, meron pong nangangating mag-testify. Meron pong magte-testify ngayon. Amen. Magugulat kayo, yung katabi nyo, may nag-break to dyan. Amen. Okay? Ready na po ba kayo sa magte-testify? Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Mayan. Si Mayan po ay magte-testify. Yan. Pastora Mayan. Praise. Ah? So, yun po. I would like to testify how God changed my life. Ayan po. So, start po natin nung papunta po dito sa Canada. So, napunta po kami dito ng January 2022. So, that time,
fourth year college ako. So isang sem na lang, gagraduate na ako. Pero sabi ng father ko, punta na ako sa Canada. So, naisip ko, paano yung future ko? Paano ako magiging RN? Kasi kailangan kong pumunta Canada. So, nung time na yon, nasa airport na ako, nag-exam pa rin ako. Kasi gustong-gusto ko talagang makapagtapos. Umiiyak ako habang nasa airport na nag-exam. Gusto ko ipilit. And then, nung time na yon, andito na ako sa Canada, natigil ako sa pag-aaral ng 1 week. Yan. 1 week, andito yun. Parang haba. Parang ayaw ko nabasahin yan. So, 1 week. So, nandun ako, 1 week na nakatenga sa bahay, umiiyak. Kaya sabi ni tatay ko, wag mo na ipagpatuloy yon. Eh sayang, isang sem na lang, gagraduate na ako. Di ba po? So, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Isang sem na lang, gagraduate na. Paano ako magiging RN dito? Paano ko ma-reach yun? So, nung time na yun, pilit ako ng pilit kay tatay. Ayaw niya. So, nag-search na ako sa Google. Sabi ko, sige, mag-aral ba ako ng practical nurse? Sabi ko, 2 years na naman, ayoko na. Ayoko na mag-aral, 2 years na naman. So, dumating sa time na pati si kuya ko, pinilit na si tatay na pagpatuloy. Mabuting online class. So, online class po yun. So, God will make a way talaga. Di ba po, may pandemic, online class. So, pumasok ulit ako, kinausap ko ang dean. More than 1 week na akong wala sa school, nag-online class, wala. So, sabi ng dean, makakahabol pa ako. So, nag-enroll ako. Yan. Nag-enroll ako, nakapasok na ako online class, 3 months, na ganun yung routine ko, napuyat ako. Routine ko din dito sa Canada, nag-knowledge test, nag-apply ng work habang nag-aaral online. So, pagod na pagod ako, ang dami kong iniisip, ang daming pressure. So, puyat na puyat ako ng 3 p.m., nag-aaral na ako madaling araw, tapos mga gawain pa dito sa Canada, di ba, ang daming pa-process. So, 3 months, so ang dami kong pimples, ang dami kong iniyak. And ang inisip ko naman next, paano ako makakauwing Pilipinas? Wala pa akong PR card. Duty na. Duty na naman. Sabi ko, anong gagawin kung hindi ako makakauwi? Ang prayer ko noon, Lord, this March, I pray dumating yung PR card. Kasi April duty na namin. Kailangan ko umuwi. Doon sa pinag-pray ko, naiyak ako ng iyak. Hindi alam na nila atean, hindi nila nanay na umiiyak ako kasi gustong-gusto ko lang i-pursue. So, March 13 ata, ganyan. Dumating na yung PR card. So, praise God, answered prayer kaagad. So, that time, di ba po, grabe ang Lord. Yung akala mo na wala nang imposible nang mangyari, pero God made a way for that. Basta have faith and with actions. So, dumating yung PR card. So, ang saya ko. Next naman, flight ko na. Nag-book na ako ng sabi ko kay tatay, tay, uwi ako. And sabi niya, parang, pwede bang bayadan na lang yung duty mo? At makagraduate ka? Sabi ng tatay. Sabi ko, hindi ko po alam. Kausapin si Dean. Kinausap si Dean. Sabi ni Dean, kailangan mong umuwi. Kung hindi ka uwi ngayon, next year ka uwi. Sabi ko naman kay tatay, ayoko na ipa-delay. Gusto ko na umuwi. So, nag-book na. Umuwi ako ng April 13. Pumunta ng Pilipinas. So, after 3 months, kung ginugol online class, umuwi ako ng Pilipinas, nag-duty ako. Ayan, praise God, nakapag-duty ako. And then, next na prayer ko ay makasama si Ate Julie papunta dito. And answered prayer na naman. Approved si Ate Julie. And ayun, yung process na yun, nakagraduate ako. Grabe. And pero, hindi ako nakapag-graduation ceremony. Ayun din yun. Di ba, yung ginugol ko ng 4 years, hindi ko na-experience ang graduation ceremony. Nag-online pa ako. Nandito na ako sa Canada, pero sobrang saya ko kasi sabi ko, Lord, yung prayer ko na makasabay sa Ate Julie puntang Canada, answered na yon. At kahit di ako nakapag-graduation ceremony, alam ko may plano ka. Amen. So, to cut the long story short, dito na ako. Next naman, wala pa akong work. So, nag-apply ako ng work doon sa pinag-workan ni Ate Justine. Na-hired kaagad ako. Nag-full-time ako, ilang months pa lang. And next naman, sabi ko, Lord, gusto ko, yung Sunday kasi may work pa ako. Pinag-pray ko, Lord, gusto ko maka-attend ako in church every Sunday. Kasi nagkakaroon ng hindi ako nakaka-attend ng Sunday. Gustong-gusto ko. Nagkaroon ako full-time. So, niresign ko ang Sunday. Nakaka-attend ako Sunday.
And then next naman, Lord, paano naman ako magka-RN? Ang dami kong pagsubok na pinagdaanan. Umuwi pa ako. Paano ako magiging RN dito sa, Canada? So next naman, NCLEX, 2023. Sabi ko kay Ate Justine, Ate, mag-DIY tayo. Mag-apply tayo for NCLEX. So, napili namin sa Northern Mariana Islands sa US. Ako nagpili din kay Ate Justine. Naka-receive na kami ng eligibility kaagad after 2 months. And then, nag-book na kami ng exam. Ayan na naman, exam. So, 2023 noon, August, na-receive namin. Nag-exam kami January 2024. But, sadly, hindi kami nakapasa. Ayan. Akala namin, nakapasa na kami kasi na-stop ng 85. Akala namin, pag 85, pasado ka na. Kasi yun yung minimum, ang maximum 150 in 5 hours. Diba? So, akala ko nakapasa, pero hindi. So, ang lungkot namin. Then, dumating yung point na nag-exam ulit. Yan. Sa Ate Justin, nakapasa na nung mga June, kasi nasa US na siya. Sabi ko, Lord, kailan yung ako naman? Kasi syempre daw matating sa point na i-compare mo din sarili mo eh. Lord, paano ako? Paano yung sa akin naman? So, ayun na naman, nag-review na naman ako August. Nag-exam ako August 2024. 2024 ba yun? Ay, 2024. Nag-exam ako. Ayun na naman. Bagsak. Ayan. So, sabi ko, Lord, ang dami ko nang nireview. Paulit-ulit na yung nireview ko. Parang nag-asawa na ako. Para bang, Lord, ginawa ko lahat. Nag-serve ako. Para bang naisisi mo na lahat. Pero, andun pa din na kumakapit ka pa din kay Lord. Pero yung malala pa dun, after ko nag-exam, morning, pumunta pa akong work. So, ang daming, nag-juggle ako sa lahat. Nag-work, review, oras na ako natutulog, tapos work na naman sa church, lahat. Sabi ko, Lord, lahat naman para sa'yo. And then, ayun na, di ba nag-exam ako, bagsak. Tapos natikitan pa ako, overspeeding. So yun, di ba grabe? Nung time na exam ko na yun, pauwi pala ako papuntang bahay. Tapos na-receive ko overspeeding. And then after that day, di ba, umaga ako nag-exam. Gabi pa lang, na-receive ko na failed ako habang nagdadrive after work. So habang nagdadrive, umiiyak ako. Hindi ko sinabi kila nanay na bagsak ako kasi sabi ko ang sakit. Kaka-exam ko na ng kaninang umaga, na-receive ko kagad yung result na bagsak ako. Na ilang buwan kong pinaghirapan. Ang dami kong, basta ang dami. So, sabi ko, Lord, hindi ko na alam, tutuloy ko pa ba to? Nawawalan ako ng pag-asa. Pero sabi ko, sige Lord, go pa rin ako. So, after nun, napag-isip na ako na, sige, ano kayang gagawin ko next this year? Sabi ko sa 2024, siguro bago naman. Apply ako ng HCA, nag-challenge ako. Pinagsabay ko yan, nag-bridging ako. Di ba, pagkaano ko lang nun, sabi ko, sige, nag-enroll ako sa Makiwan. So after work ko, nag-enroll ako madaling araw, 2:00. Naisipan ko yon. And then, kinaumagahan, ayun, natanggap na, approve ako sa school. And after that day, pwede na akong kunin yung ID kaagad. Parang ang bilis. Sabi ko, Lord, grabe ka. And then yung HCA, ang bilis din. Nagkaroon ako ng certificate as substantial. So, grabe. And next naman, kailangan kong i-resign ang full-time ko kasi natatamaan. Sabi ko, Lord, so yun, once a week lang ako mag-work. Paano yun? Sabi ko. So yun, nangyari, once a week na lang, ni-resign ko ang full-time ko kasi natamaan. 3 to 10 ang work ko, Monday to Friday. Pero yung Saturday, hindi natamaan. So hindi ko So sabi ko, sige Lord, nag-school ako, nagre-review pa din ako sa NCLEX, puyat na naman ako. Tapos sa church din, I don't naman na, ang strength naman, makukuha kay Lord. Kahit na feeling mo pagod ka, pero i-renew naman ni Lord lahat. Amen. And nung time na din na yun, to cut the long story short, ang haba-haba. Sorry po. Ayan. Ayun, napaisip na naman ako. December 2024, nag-book na naman ako ng exam. So yun na naman. Nag-exam na, parang nag-book ako in December, pero reschedule ko ulit. Sabi ko, Lord, di pa ako ready. Nireschedule ko ng January. Lord, di pa ako ready. February, March 26, 2025, mag-expire na yung authorization to test ko. March 24 na lang available. Sabi ko, Lord,
ano nang gagawin ko? Hanggang doon na lang. Tapos may exam pa ako sa practical ko doon sa school. Sabi ko, Lord, di ko na alam. Puyat na ako, hindi ko na alam, di na rin ako gumagala, sa bahay lang ako. Tapos si nanay ko, bibigyan ako ng pagkain, kakatok na lang, bigyan ako ng pagkain. Kasi di na ako lumalabas. Hindi ako palagala, nasa bahay lang ako, nagre-review. Ayun na. Yung time na yon, sabi ko, Lord, this is it. Ipinagkakatiwala ko lahat sa'yo. And I have faith. Sabi ko, Lord, I have faith na magiging okay to. Di ba ma-feel nyo naman yun, maging at peace ka? And then, time na ng exam. 5 hours ako nakaupo, 150 questions. So parang drain na ako, sakitan ng puwet ko. Sabi ko, Lord, 150 questions, ang sakitan ng ulo, 5 hours ako nakatutok dun sa computer. And then after that, dumiretso na akong school, may exam ako. So, sabi ko, Lord, grabe, I need you. Parang antok na ako. Mabuti na lang yung exam namin, group yon. Kung hindi, sabi ko, bahala ka na, Lord. So, ng group na yon, ayun na, natulungan kami ng mga group ko. And then kinagabihan no, na-receive ko na ang result. Sabi doon, congratulations. Di ba? Grabe talaga si Lord na ina-amaze ka niya. Dinidelay man lang, pero I know that there's a perfect time for everything. China-challenge ka niya, pero alalahanin mo, yung challenge na yan, mapagtatagumpayan mo yan. Kasi God is with you. Amen? Truly that with God, nothing is impossible, basta kumilos ka lang. Kung di ka kakilos, ano mangyayari? Diba? Faith without action is dead. Basta kung gusto mo, kumilos ka na. Ganun. And trust God. And next naman, so, nakapasa na ako, USRN na ako. So, next, ayun na, duty ako, preceptorship. Ang prayer ko, Lord, hindi ako ma-fail. And then, nakapasa na ako lahat-lahat, July 2025. Then na, di ba? So, nakapasa na ako sa school, tapos na yung schooling ko. And then, nag-apply na ako as RN dito sa Alberta. So, dalawa ng license ko, Canadian RN and US RN. Praise God. And then, next naman, November, graduate ako with distinction. Di ba? Grabe, yung pagod mo, lahat-lahat, hindi sayang. Ang pinaghawakan ko din in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag inuna mo si Lord, uunahin ka rin niya. Amen? Kasi walang sayang. Pagod ka man, masaya ka naman. Diba? Kasi si Lord naman ang inuna mo. Amen? So, to cut the long story short naman, dumating na yung point na, Lord, next naman, gusto ko na mag-work. Ang dami-dami, di ba? Parang sunod-sunod yung pagsubok. Lord, gusto ko naman ng work. So, nag-apply na ako nung August na time na yun. August. So, wala pa din. Tawag, lahat. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko na naman? Ba't parang sunod-sunod na? Sabi ko, ang hirap pala, pero wala namang mahirap sa'yo. Diba? So yun, October, naka-receive ako ng email for interview ako. Yan, sobrang saya ko, in-email ko si Ate Jewel. Sabi ko, Ate, anong gagawin ko dito? Ganyan. Yan, sinadan ako, tinulungan ako. And then, interview na. Akala ko, syempre, parang first interview ko, kinakabahan ako. And unfortunately, hindi ako natawagan. Yan, yun na naman. Parang na-down ako, yun. Pero still, sabi ko, Lord, I seek you, still, sabi ko. And, yun na, November, December, January, February, anong gagawin ko? Ilang buwan na akong nakatenga. Sabi ko, nag-apply na ako as healthcare aide. Sabi ko, Lord, nag-apply na ako healthcare aide, hindi ko na alam, para maki-internal ako. Pero nung February lang, sabi ko, Lord, pwede ba na ma-hire ako as RN kahit di na ako mag-start sa HCA? Ayun yung faith ko, sabi ko, Lord, wala namang imposible sa'yo. And February, first week or second week, sabi nung kaklase ko, Mayan, hiring yung kami. Yung manager ko, sabi niya. So, in-email ko yung manager. Wala pang 1 hour, nag-response ka agad na, hope to talk to you soon. And then after that day, yung HR nag-email sa akin for interview na ako. So, yun na, sabi ko, grabe. Grabe talaga. And, ayun na, March 2. Sabi ko, sige, March 2 interview. So, yun, nag-review ako, ganyan-ganyan.
After interview, sabi nung manager, sige, kuha ka ng police clearance. Sabi niya, it will take 2 to 3 weeks. Tapos sabi niya, sige, paano yung connect care mo? Sabi ko, parang ang dami niya sinasabi na parang yung requirements na na-hire ka na. So tinanong ko, does it mean I'm already hired? Yes. Sabi ko, grabe. Yung time na interview pa lang, tapos hired ka na. Grabe. Sabi ko talaga, Lord, ang dami kong pinaghirapan. From 2022, ngayon, hired na ako. Amen. And Ecclesiastes chapter 3 verse 11, there's a perfect time for everything. Just trust God, hold on to God. And Jeremiah 29:11, for God has plans for all of us. Plans to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope and a better future. So, yun lang po, kapit lang po tayo kay Lord. May plano si Lord. All glory to God po. Praise God! Alam nyo, kapag inuna si Lord, uunahin ka din ni Lord. Amen. Alam nyo po sa biyaya ni Lord, yung si Mayan, hindi yan marunong tumanggi kapag may gawain. Alam yan ni Kuya Albert. Kaya yung katabi mo, sabihin mo, unahin natin si Lord. Unahin natin si Lord. Amen. Kung nangyari sa Kanya, kayang-kaya din ni Lord sa buhay nyo. Amen. Pinapaltan na ni Lord ang sitwasyon mo. Amen. Dahil may pinanghawakan, may naganap. May naging seed of faith. Ngayon, bumunga. Ang pananampalataya. Sinong kasunod? Sinong kasunod? Sinong kasunod? Sinong kasunod? Amen. Alam niyo po, alam ko this month, marami pa magte-testify. Titigay mo yung katabi mo, baka siya na yan. Amen. Sige, punta na tayo sa ating word. Grabe no? Ready na si Mayan? Ready na? This year, humanda ka. Okay. Kapag natanim ang salita, humanda kami, magiging bunga. Dahil may natanim na salita kay Mayan, pinanghawakan niya sa biyaya ni Lord, nagkaroon ng bunga. God's word has been preached. Now the floodgates of heaven is released. Kapag ang salita ng Diyos ay na-share, panigurado ang salita ni Lord ay magkakaroon ng bunga. Amen. The floodgates of heaven is being opened. Nabubuksan ng kalangitan kapag meron kang salitang pinanghahawakan. Ano ang salitang pinanghahawakan mo? Ano ang pangako ni Lord na pinanghahawakan mo? Ano yung kay tagal-tagal ng pinanghahawakan mong salita ni Lord? Let me tell you this, konti na lang. It will not delay. It will not delay, church. Konti na lang. Isaiah 55:10-11. Tingnan nyo to. Verse 10, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Verse 11, tingnan nyo to. So is my word that goes out from my mouth. Kapag na-share ang word ni Lord, kapag narinig ang word ni Lord, kapag meron kang pinanghawakang pangako, it will not return to me empty. Hindi mawawala ng kabuluhan ng salita ni Lord. Laging magkakaroon ng bunga. Hindi magiging empty ang word ni Lord sa'yo. But it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kung anong pangako ni Lord ang pinangahawakan mo, let me tell you this, hindi na magtatagal, pabubungahin na yan ng Diyos sa'yo. Magkakaroon na ng bunga. Ang pananampalataya, matagal mo nang pinanghawakan. Yung mga matagal mo nang tinataniman, yung mga matagal mo nang talaga inilalang sa panalangin, let me tell you this, hindi na magtatagal. Konti na lang. Konti na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, konti na lang. Sa kabila, the Lord did it. May ginawa na si Lord. Amen. When the seed of faith is planted, breakthrough branches. Kapag natanim ang pananampalataya sa puso ng tao, huwag kayong mag-alala. Panigurado, magbe-breakthrough yan. Magbe-breakthrough yan. Magbe-breakthrough yan. At naniniwala ako dito, may kasunod na magbe-breakthrough. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, baka yan ang mag-testify. Next week, handa na ba kayo mag-testify? Amen. Sa kabutihang ginawa ni Lord sa inyo. Psalms 126, 5-6. Those who sow in tears shall reap in joy. Sa Tagalog, lahat na nagtanim ng may luha, aani ng may kagalakan.
Aani, aani, aani. Aani yung mga matagal nyo nang iniiyak. Aani na kayo. Aani na kayo. Rinig niyo yung testimony ni Mayan. Simula 2022, 2023. 2022 siya umiiyak. Pero ngayon, nag-aani na. Sabi mo sa katabi mo, kasunod na tayo. Kasunod na tayo. Kasunod na tayo. Lahat na nag-aani ng may luha, aani ng may kagalakan. Verse 6, He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay tuloy-tuloy na nagtatanim na may pananampalataya, panigurado, aani ka talaga. Huwag ka na mag-alinlangan, sigurado gagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Basahin po natin 1 Kings 18:36-39. Basahin lang natin ang story na to. Ito po ay story ng isang taong talagang pinanghawakan niya ang kaya ng Diyos sa buhay niya. Pinanghawakan niya ang salita na gumagana sa kanyang buhay. Verse 36, basahin ko po sa inyo. At the usual time for offering the evening sacrifice, Elijah, sabihin nga natin Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today. Sabi ni Elijah kay Lord, prove today. May ganyan ba kayong prayer? Lord, patunayan mo ngayong araw. Sabi ni Elijah, Lord, prove today. Prove today. Grabe yung prayer ni Elijah. Lord, patunayan mo ngayong araw. Prove today. Prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. 37. O Lord, answer me. Answer me so these people will know that you, O Lord, are God and that you have brought them back to yourself. Ganun pala kapag si Lord tumutugon ng panalangin. Naunawa ng iba na ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Sino na-excite? Si Lord may tutuparin sa iyo. Amen. 38. Immediately. Sabihin natin, immediately. Immediately. Agad-agad. Bigla-bigla. Sino may gusto niyan? Immediately may gagawin si Lord sa iyo. Amen. Immediately. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the trench, 39, and all the people saw it. Kapag ang Diyos ay naghimala sa iyo, hindi pwedeng sasarilihin mo lang. Gusto ni Lord kita ng ibang ginagawa niya sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo, madami ng pinatunayan ng Diyos dyan. Ito ang magandang balita, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, The Lord, He is God. Yes, the Lord is God. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Ito pa yung kwento ni Elijah. Yan. Nung time pong yan, just a short context, background, yan po yung time na merong showdown. Kaninong showdown? Between Elijah versus 450 prophets of Baal, if I'm not mistaken. 450 prophets si Baal. Kasi during that time, merong 3 years and 1/2 na taon na tagtuyot. Ang tagal na walang ulan, ang tagal na walang nangyayari, tagtuyo. Pero, nung pinaglaban ni Elijah, Lord, gagawa ka ngayong araw, biglang naghimala ang Diyos. May pinatunayan ng Diyos. Inilaban ni Elijah, Lord, alam ko, totoo ka. Lord, alam ko, may gagawin ka. Alam ko, Lord, na higit ang iyong katapatan kaysa sa iba, Lord. Lord, may distinction ang naglilingkod at sa hindi. Lord, meron kaming pabor dahil naglilingkod kami, Lord. Alam ko, iba ang gagawin mo sa iyong mga anak. At dahil yun ang pinanghawakan ni Elijah, everyone saw it. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, bigla nilang naunawaan, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala. Ang Diyos ay may pinapatunayan pa rin. Ang Diyos ay may binababa pa rin. Ang Diyos ay gumagawa pa rin. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa iyo.
may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang Lord ay willing pa rin maghimala. Ang Lord ay willing pa rin magbigay sa'yo. Ang tanong na lang, handa ka pa rin bang maniwala? Handa ka pa rin bang mag-abang? Handa ka pa rin ba, Lord, ipaglalabang ko ang pananampalataya ko sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, 1 Kings 18:38. Immediately, may gagawin si Lord sa'yo. Immediately, may ibababa na ang Diyos. Immediately, may papatunayan si Lord. Immediately. Amen. Ngayon po, gusto kong maunawaan natin, hanggat meron kang pinanghahawakang pangako ng Diyos, sigurado ang Diyos may papatunayan pa rin sa'yo. Amen. Huwag lang natin babaliwalain yung unbelief mo, it might kill your seed of faith. Pero salamat sa biyaya ni Lord. Alam ko lahat ng kaharap ko ngayon, ang iyong pananampalataya ay palalim ng palalim. Amen. Ikaw ay paapoy ng paapoy. Amen. Hanggat may salita ng Diyos kang pinanghahawakan, ang Diyos ay meron pa ring patutunayan. Amen. Ano ang word of God mo? Ano ang life verse mo? Ano ang Bible verse mo na lagi mong dinedeklara? Humanda ka. Kung wala, maghanap ka na ngayon. Let me tell you this, hanggat pinangahawakan mo yan, ang Diyos meron pa rin patutunayan. Amen. Sino dito excited ka? Meron patutunayan si Lord sa'yo. Amen. Matatapos na. Sabi mo nga sa katabi mo, matatapos na. Amen. Matatapos na. Ngayon, dahil merong binhi ng pananampalataya, dahil merong seed of faith, alamin natin, ano bang nire-require ng seed of faith? Sino dito gusto mo yung seed of faith mo magbunga na? Amen. Now let's talk about what does your seed of faith requires. Are you guys ready? Number 1, what does your seed of faith requires? Number 1, total dependent on God. Dapat, starting right now, ang aasahan mo ay si Lord na lang. Pwede ba yun? We have discussed this on January. Lord, we're gonna dedicate the whole year to you. Tandaan niyo yung DIY. Kasi ang ating meaning of DIY is do it yourself. Pero napag-usapan natin, DIY, dedicate it yourself. Dedicate mo na yung kay Lord, yung hindi mo kaya si Lord ang gagawa para sa'yo. Amen. Have you heard yung testimony na sinare ni Sister Mayan? Diba? From 2022, Lord, bagsak ako, sunod-sunod. Pero nung pinagkatiwala ng buo sa Diyos, ang Diyos ang naghimala. Amen. Kailangan asang-asa kay Lord. 1 Kings 18:36, at the usual time for the offering, the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed. Kung kayo po si Elijah, ang kaharap niyo ay 450 na iba ang pananampalataya. Kaya mo pa rin bang humarap? Halimbawa, ikaw si Elijah, tatapat ka doon sa altar. Ikaw lang mag-isa. May share mo pa rin ba na ikaw ay naniniwala pa rin kay Lord? May pagkakalat mo pa rin ba na ang Diyos ay mabuti pa rin sa'yo? Kahit ikaw na lang natitira, kaya mo pa rin bang isigaw that God is good? Iba po si Elijah eh. Talagang siya'y asang-asa kay Lord. Inilapit niya kay Lord ang problema. Ngayon, nung inilapit kay Lord ang problema, ang Lord ang gumawa. Ang Lord ang gagawa. Amen. At kapag ang Lord ang gumawa, inilapit mo kay Lord, ito maganda. God problems. Hindi mo na problema. Problema na ni Lord. God problems. Kaya ka napapagod, kaya ka parang ang bigat sa'yo, parang masakit pa rin sa'yo. Ikaw ang nagdadala. Kung mabigat sa'yo, huwag na ikaw magdala. Hayaan mo si Lord ang problema. At si Lord ang gagawa para sa'yo. Amen. Pastor, pwede yun? Si Lord ang problema? Pwede yun. Pwede po yun. Si Lord ang problema. Bakit? Anak tayo eh. Lord, nilagay mo ako dito. Bahala kang gumawa para sa akin, Lord. Ako'y anak mo lang. Ako'y aasa sa'yo. Lord, ikaw ang problema. Lord, may binigay ka sa aming bayarin. Binigay mo, Lord, talagang kami asang-asa sa'yo. Full faith kami, full faith. Lord, ikaw magbayad. Pwede yun. Ba't ko po nasagot na experience ko na? Tandaan nyo, di ba, na-share ko na sa inyo yung time pa ni David, yung car ko, yung blue. Yung time na yung binigay ni Lord, ano ba naman yung, ko every month, hindi kaya, dumating pa yung nawalan ako ng work, almost 2 years. Si Lord ang problema. Si Lord ang nagbayad. Kung anong hindi mo kaya, hayaan mo si Lord ang mag-isip. Hayaan mo si Lord ang mag-isip. Baka ikaw, pagod ka na kakaisip, hayaan mo si Lord ang mag-isip.
Amen. Tingnan niyo po to, Deuteronomy 7 verse 9. Understand, unawain natin. Understand therefore that the Lord your God is indeed God. Look at the first sentence. Baka because of the things that you're experiencing, because of the things that you're suffering, maybe iba na yung nagiging Diyos mo. Maybe iba na yung nakikita mong may power. Baka iba na yung nakikita mong may kaya. Maraming nangyayari sa paligid. Tama. Kita niyo yung gas? Grabe yung gas. Amen? Pero tingnan mo, dito ka nagwo-worship. Amen? Bakit? God is indeed God. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Kung kayo po ay kanina ando sa prayer, sa devotion this morning, talagang hindi na mapipigilan ang nangyayari. The rumors of wars, the wars that is happening. Hindi na po pwede mapipigilan sa prayer. Lord, pigilan. Hindi. Nakalagay sa Bible, biblical. Alam niyo po, pwede na lang ipag-pray, Lord, marami kaming madala sa'yo. Habang may time pa kami. Bakit? Ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa kanyang mga anak. At salamat sa Lord, ikaw at ako'y anak ni Lord. Amen. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Ano bang sitwasyon mo? Ang Diyos ay Diyos pa rin. Ano bang nasa puso mo? Ang Diyos ay Diyos pa rin. God is indeed God. Amen. Pinatunayan ng Diyos noon. Papatunayan uli ng Diyos ngayon. Why? God is indeed God. Amen. Ang Diyos ang mag-isip. Bakit anak tayo ng Diyos? Pwede yun. Bakit? Anak ka ni Lord. He is faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations. Kung ikaw ngayon bilang magulang, inilalapit mo ang iyong mga anak. You know what, church? I want to tell this to all the parents. Enough giving your children a borrowed faith. What does borrowed faith means? Yung mga anak mo nag-church lang kasi ikaw nag-church. Make it to the point na nag-churches yung mga anak mo kasi gusto ng mga anak mo mag-church. Why? Kailangan lumabas sa'yo. Kailangan mag-uz sa'yo na kapag nagsimula sa'yo, generations from generations, pagpapalain ni Lord. Amen. Look at this. For 1,000 generations, yung mga susunod yung salinlahi. Kung ngayon palang in love na kayo kay Lord, magulat kayo, yung mga apo nyo, baka pastor. Baka yung mga magiging sunod nyo pang lahi, magulat kayo. May-ari ng church, pastor sa, magsabi kayo ng lugar. Saan po? Wala kayo naisip na lugar. J1 J1 Iran, pwede. J1 Yellowknife daw. Sige, tick boom. Yes, tick boom. J1 Yellowknife daw. Why? Faithful si Lord. Kahit sa mga susunod na generation. Amen. Ang pangako ni Lord ay hindi pang sarili mo lang. Ang pangako ni Lord ay aapaw sa iyong susunod na lahi. For generations upon generations, God is still God. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Generations and lavishes His unfailing love and those who love Him and obey His commands. Huwag ka nang magdalawang isip kung maglilingkod ka kay Lord. Huwag ka nang magdalawang isip kung susunod ka kay Lord. Hindi ko alam kung nakita nyo yung batang katabi ko kanina. Hindi ko na sabi ko sino. Basta kung nakita nyo yung batang katabi ko kanina. Natutuwa ko, umiyak ang puso ko. Kasi during the worship, nakaganto din siya. What a sight. What a sight. That as young as they are, in love sila kay Lord. Amen. And it shall flow from generations to generations. Amen, church. I pray and I hope that we as a church mag-produce tayo ng susunod na generation na in love kay Lord. Amen. A generation who have this holy fear. A generation na total dependent kay Lord. Amen. Magalak ka. Bakit? Mangyayari sa inyong mga anak. Mangyayari sa inyong mga anak. Amen. Mangyayari sa inyong mga anak. God is still on the throne. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Psalms 103 verse 19. The Lord has made the heavens His throne. From there He rules over everything. Dahil ang Diyos ay nakaupo pa rin sa trono. Hindi porke ang nangyayari ay hindi mo kayang kontrolin. Hindi dahil ang nangyayari ay labas sa kakayanan ng kahit mga nasa posisyon. Ibig sabihin, ang Diyos ay nawawala ng kapangyarihan. No, ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang Diyos ay mananatiling nakaupo sa trono. Ang Diyos ay mananatiling may kapangyarihan. Ang Diyos ay mananatiling Diyos pa rin. Amen. That He rules over everything.
Church, huwag kayong matatakot sa mga naririnig nyo sa balita. Assignment yan ng kaaway na your faith will turn into fear. Huwag nyo hayaan. Balita lang yon. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Bagamat nangyayari na mga nangyayari, ang Diyos ay Diyos pa rin. That He rules over everything. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, asa tayo kay Lord. Asa tayo kay Lord. Amen. If you want your seed of faith to continuously flourish, asa kay Lord. Amen. Number two, for you to have a seed of faith, dapat meron kang pursuing faith. Pursuing faith. 1 Kings 18:36-37, sabi diyan, sabi ang prayer ni Elijah, Lord, prove today. Kasi pwedeng ang prayer ni Elijah, Lord, prove it later. Prove it tomorrow. Prove it next month. Prove it next year. Pero ang prayer ni Elijah, prove today. Lord, patunayan mo ngayong araw. Ganyan po ang pursuing faith eh. Hindi ka papayag na walang magiging bunga. If your faith is pursuing, Lord, mangyayari to, mangyayari. Basta para sa kaharian mo, it shall come to pass. Basta for your glory, it will happen. Alam niyo, church, ito ang nangyari kay Elijah. Siya ay nag-push. Push dapat. Church, if you want to have a seed of faith, dapat push. Ano ibig sabihin? Pray until something happens. Push. Pray until something happens. Sino dito, alam ko mostly dito, kayo naka-experience mga anak, especially yung sa mga normal. Di ba ang sinasabi ng mga doktor ng nurses kapag nanganak, push, push, sige pa, push. Di ba? Pastor, ba't mo alam? Nanganak ka na ba? Hindi nyo alam. Oh. Nanganak in spirit. Di ba? Push, push, hanggang lumabas. Push, push. Dapat ganyan. You as a Christian, you are having a seed of faith. Dapat ganyan ang lifestyle mo. Pray until something happens. Hanggat wala pa nangyayari, walang titigil manalangin. Hanggat hindi pa ibinababa ng langit, continuously pray. Amen. Hanggat hindi pa nagaganap, manalangin ang manalangin. Lord, ito ang nangyayari sa aking trabaho. Lord, ito nangyayari sa aming family. Lord, ito nangyayari sa sitwasyon. Ito nangyayari sa bahay. Manalangin hanggat may mangyari. Manalangin hanggat may mangyari. Push. Tingnan yung prayer ni Elijah. Lord, prove today. Gawin mo ngayong araw. Grabe, if I will only imagine how Elijah's prayer that day was. Lord, prove today. Patunayan mo. Baka naman kasi hindi lang nangyari on your own timeline ang prayer mo na, thank you Lord, amen. Wow. Very life-changing yung prayer. Brinake up ka lang, ganito ng panalangin mo, Lord, kung hindi kami, kunin mo na siya. Grabing push yun. Iba yun. When you are to pray, pray something that God will be glorified. Ang ipag-pray mo, Lord, for your glory. Lord, kapag ibibigay mo, maglilingkod ako. Lord, ibigay mo lang, me and my household will serve you. Lord, ibigay mo lang. Lord, hanggang dulo, maglilingkod ako. Push. Ang hingin mo para ibigay ni Lord, para ma-move mo ang heart ni Lord, make sure ang hinihingi mo for His glory. Baka naman ang prayer mo, Lord, hindi pa rin ako pinapatawad, patamaan ng kidlat. Hindi ganung prayer. Pray for something that will move heaven. Ang prayer mo dapat nakapagbukas ng langit. Amen. Ang prayer dapat nakapag-move ng heart ni Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, push. Sige, i-push mo pa. Push lang. Push. Alam niyo po, anong nangyayari every time prayer works? Magugulat kayo, minsan na lang, naiiyak kayo, nangyayari. Maya-maya, nararamdaman nyo kapag nag-prayer works tayo, may bigat, umiiyak ka na lang, you know what's happening? May ipinapanganak ka sa panalangin. May ipinapanganak ka sa panalangin. You are birthing spiritually, kaya mabigat, kaya masakit, hindi mo naiintindihan. Alam nyo nangyayari, kasunod may mangyayaring breakthrough. Why you're pushing, you're praying until something happens. Kaya sabi mo sa katabi mo, let's keep on praying. Let's keep on praying. Laksan natin, let's keep on praying. J1 Shroud Park, especially on what's happening around us, manalangin ng manalangin. Amen. Look at this one. Matthew 7 verse 7. Keep on asking.
and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. Amen? The scripture is reminding us, sige, hingin mo lang, ibibigay ko sa'yo. Church, baka nahihiya ka mangulit kay Lord. Pwedeng kulitin si Lord. Pwede yun, pastor. Oo, kulitin mo si Lord. Lord, baka naman, ibigay mo na to sa akin, Lord. Lord, baka naman maayos mo na. Lord, baka naman. Kagaling nga magbaka naman sa katabi mo eh. Dapat kay Lord. Nakita mo lang yung katabi mo, may dalang KFC, ang sabi mo, baka naman. Nakita mo lang yung parating, merong daladalang masarap, ang sagot mo, baka naman. Alam nyo, kung magbabaka naman, magbaka naman tayo kay Lord. Lord, baka naman, Lord. Keep on asking. Hingin mo lalo kay Lord. Keep on praying. Ipag-pray mo nang ipag-pray. Ipag-pray mo nang ipag-pray. Huwag dadating sa time na dahil na ipag-pray ko na ng isa, tama na, no. Pray until something happens. Attend lang ng attend ng life group, attend ng prayer works, attend ng Sunday service, magugulat ka, ang Diyos ay naghihimala na sa'yo. Magugulat ka, may pinapatunayan ng Diyos sa'yo. Bakit? May pinangahawakan kang salita. Amen. You know what? I am excited. Talaga, when I am going po to my prayer room, kapag nagpe-pray na ako, isang burden na binibigay ni Lord. Lord, dadating ang time. J1 Sherwood Park will be a launching pad of the Lord's Gospel. Maraming i-raise up si Lord dito. At kapag na-raise up, gagamitin ni Lord mightily sa ibang lugar. Amen. Ito ang gusto ni Lord for us to spread out and to share the gospel para marami ang madala natin kay Lord. Amen. Let's keep on praying. Magugulat tayo. Wala na tayo dito. Pastor, ayaw mo na ba dito? Tayo po'y pinagpala dito. Amen. Pero alam niyo po, ang prayer, ang nilalagay talaga ng Lord sa akin, you know what? Dadating tayo, ang service natin, tayo 200 na every Sunday. Dadating yung time na tayo talaga, merong service sa umaga, merong service sa hapon, merong service sa gabi. Why? Because we keep on praying. Lord, punuin mo ang langit. Lord, paramihin mo mga disciples. Lord, we pray, Lord. Ayusin mo, Lord. I-restore mo, maghimala ka, Lord. Pray until something happens. Kung may sitwasyon ka, okay lang yan. Lahat naman may sitwasyon, hindi lang ikaw. Alam mo, ang kaibahan mo lang, ikaw, you push. You keep on praying until something happens. Amen. Sino dito excited? Si Lord may papatunayan sa'yo. Amen. Pursuing faith produces the impossible. Kaya kung ikaw ay may pumipigil sa'yo, sabihin mo sa pumipigil sa'yo, kami ang pabebe girls. Hindi kami magpapapigil sa inyo. Amen. Kapag meron kang pursuing faith, magugulat ka. Yung mahirap sa tao, gagawin ng Diyos sa'yo. I-push mo lang yan. Sabi mo nga sa katabi mo, i-push mo lang yan. I-push mo lang. I-push mo lang. Hebrews 10:23. Let us hold tightly. Sabihin natin tightly. Tightly. Without wavering. Ano ba ibig sabihin ng without wavering? Hindi ka natitinag. Yung pangakong pinanghawakan mo mula kay Lord, dapat hindi yan nababagyo. May dumaan lang na pagsubok, wala ka ng hawak na salita. May pinagtagumpayan ka lang, Lord, hindi ka ata totoo. May nakagalit ka lang, Lord, hindi mo ata ako mahal. Let us hold tightly. Tightly, tightly. Kapag tightly, walang makakalampas dyan eh. Huwag mong hayaan yung pangako ni Lord, dumulas lang sa kamay mo. Why? For God can be trusted to keep His promise. For God can be trusted to keep His promise. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sapagkat siya ay mabuti. Amen? Number 3. Una, for you to have a seed of faith, what's number 1? Total dependent on God. Asa kay Lord. Number 2, pursuing faith. Push until something happens. Number 3, faith that acts. Kailangan ng pananampalataya may kumikilos. Amen. 1 Kings 18:38-39.
Immediately. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the trench. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God." Yes, the Lord is God. Dahil may salitang pinanghawakan, hindi maaaring ang salita ay walang mangyayari. Kapag may salitang pinanghawakan, for sure, may gagawin ang Lord. Amen. For sure, may gagawin sa Lord. At yung gagawin ni Lord, immediately yan. Can I ask for the worship team? Kapag ang iyong pananampalataya ay nagsimulang kumilos. Pastor, example, alam niyo po, in the Philippines, a lot of our churches is already building their own sanctuary. And they started with nothing. Magugulat po kayo. Ito po, hindi ko maalala. Magkanong hawak dati ng J1 Bawan for building? Parang 300,000 pesos. Parang nasa ganon. Ang halaga ng building ay 18 million. 18 million pesos. Pero alam niyo po, biyaya ni Lord, ngayon nakatayo na. Ilang taon na. Dapat ang pananampalataya, ang kikilusan mo yung mahirap para ang maranasan mo ay yung imposible. Amen? Huwag kang kikilos sa kaya mo lang. Kilusan mo yung imposible sa'yo. Amen? Magsimula ka sa isa. Lord, gusto kong mag-life group. Simula mo sa sarili mo. I-life group mo sa sarili mo. Baka naman kasi kaya hindi ka makapag-life group, hindi mo din kayang kausapin ang sarili mo. Pastor, kailangan ko kayo kausapin ang sarili mo kasi yes. Paano ka magdi-devotion? Paano ka magpe-pray? Tapos kapag napuno ka na sa sarili mo, kaya mo nang i-share sa iba. Magsimula ka sa isa, magsimula ka sa 2, 3, 4, hanggang dumami na. Amen. Kapag may salita kang pinanghawakan, look at this. Pwede ka mag-demand sa salita. Demand fruit from your seed of faith. Dahil nagtanim ng pananampalataya, may salitang pinanghawakan, pwede kang mag-demand, Lord, kailan to mangyayari? Lord, itong salita mo, buhay ito buhay ang salita mo. You are true to your word, Lord, kailan to mangyayari? Mag-demand ka sa pangako ni Lord sa'yo. Pwede yun. Pwede yun, Lord, kailan, Lord? You're not questioning your faith. You're not having doubt on when God will answer you. What's happening is you're increasing your faith, Lord. Alam ko mangyayari to. Alam ko, Lord, papatunayan mong buhay ka sa buhay ko. Lord, alam ko mabuti ka sa buhay ko. Lord, alam ko hindi mo bibigoy na yung mga anak. I-demand mo, Lord, alam ko gagawa ka ng kakaiba sa iyong mga anak. I-demand mo. Mag-demand ka sa word na pinanghawakan mo. Lord, sinabi mo Matthew 6:33, seek first your kingdom and everything shall be added to me. Yan. I-demand mo. Philippians 4:19, God will provide. I-demand mo. Lord, sinabi mo sa word mo, magpo-provide ka. Mag-demand ka sa word. Hanggat meron kang pinangahawakan, ang Diyos ay merong patutunayan. Amen. James 2, verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kapag meron ka ng pinanghawakang pangako ng Diyos, kahit mahirap pa sa'yo, kahit imposible pa sa'yo, sumulong ka na, mag-forward ka na, lakaran mo na, panghawakan mo na. Bakit? Ang Diyos na nangako ay hindi nang bibigo. Ang Diyos ay tapat. Ito na yung time na ipapakita ng Diyos kung anong kaya niya sa'yo. Ito na yung time na ang Lord ay hindi lang may binubuo na matinding patato sa'yo. Ito yung time na magkakaroon ng kaganapang nahahawakan na. Ang mga matagal mo nang pinagpe-pray, ang Lord hindi natatapos. Ang Diyos ay meron pa rin patutunayan sa'yo at sa akin. Amen. What to do when in doubt? Kapag nagtatanong ka na sa faith mo, what to do? Malakay 3:10. Bibilisan ko na po. Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Sabi ni Lord, subukan mo ako.
says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang Lord, china-challenge tayo eh. Sabi ni Lord, sige, dalhin mo ang akin. Subukan mo ako dito. At papatunayan ko sa'yo, bubuksan ko ang tarangkahan ng langit sa buhay mo. I will open the floodgates of heaven in your life and I will pour out blessing that you don't have room for it. Naunawaan niyo po ba? Kapag ibinigay natin ang sa Lord, ibibigay ng Lord ang imposible sa'yo. Alam niyo po ba yung room not enough to store it? Kulang ang meron ka para tumanggap. Kasi pag uumapawin ka ng Diyos, first thing to look at this, plan physically to experience harvest spiritually. Kung gusto mo maka-experience ng miracle here in the physical realm, do something spiritual. Magtanim ka na magtanim. Bring the whole tithe into the storehouse. Buong dalhin ang sa Diyos. Pangalawa, remember that God is tested and proven. Ang Diyos marami ng pinatunayan. Ngayon ka pa ba magtataka? Sabi ni Lord, test me in this. Subukan mo si Lord. Sabi ni Lord, gusto ni Lord, tumas ang faith mo. Sabi mo kay Lord, Lord, sige, magtitiwala na ako sa iyo ngayon. I'm gonna put my whole trust in you. Number 3, patiently wait for your seed to manifest. Abangan mo na magkaroon ng kaganapan sa buhay mo. And for sure, immediately, bibigay ng Diyos sa iyo. And see if I will not throw open. Sabi ni Lord, abangan mo. I will open the floodgates of heaven into your family. I will open the floodgates of heaven into your life. Abangan mo lang. Number 4, last. Expect what God can only do. Tama ng man's effort. Hayaan na natin si Lord mag-effort. And pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Yung last one, number 4. Ang Lord lang ang kaya magpaumapaw sa atin. Kahit pagsamasamahin natin ating lakas, kahit pagsamasamahin natin ating meron, hindi natin kayang tumbasan ng kabutihan ng Diyos. Basta asahan natin ang Diyos ay gagawa, papatunayan ng Diyos. Ang Diyos ay buhay pa rin naghihimala sa buhay mo. Amen. Mag-expect ka ngayon. Anong ina-expect mo? Let me tell you this. May papatunayan ng Diyos sa iyo. Church, let's all stand up. This will be my challenge to all of us ngayon. Church, holding on to God's promises causes heaven's floodgates to open. Ano ang salita ng Diyos na pinangahawakan mo? Ano ang pangako ni Lord na talagang you're holding on tightly? Lord, pinangahawakan ko to. Alam ko, maghihimala ka. Alam ko, magkikilos ka. Lord, alam ko, i-restore mo. Alam ko, Lord. Lord, you're gonna reconcile. Lord, I know you can do it. Kung wala ka pang verse na pinanghawakan, wala ka pang salita ni Lord na pinanghawakan, I am challenging you. Pray until something happens. Mangungusap sa iyo si Lord. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. At ito mangyayari. 1 Kings 18-43. Ito po yung kasunod na nangyari kila Elijah. Ang Lord ay biglang nagpadala ng ulan. Then he said to his servant, go and look out toward the sea. The servant went and looked. Then returned to Elijah and said, I didn't see anything. 7 times Elijah told him to go back. Wala, Lord, wala pa rin kaming nakikita. Wala pa rin kami nakikitang himala. Di pa namin nakikita, di pa namin nahawakan. Ma-excite kayo, verse 44. Finally, the 7th time, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a man's hand rising from the sea. Then Elijah shouted, hurry to Ahab and tell him, climb into your chariot and go back home. If you don't hurry, the rain will stop you. 3.5 years na tagtuyot. Biglang nagpadala ang Diyos ng ulan. Ulan na hindi basta-basta. Ulan na kayang patunayan ng Diyos sa buhay mo na matindi pa ang kaya niya. That God is not yet done. The best is still yet to come. Church, let's all close our eyes. Let's bow our heads. Before we worship the Lord,
can we just put our hand on top of our hearts? And let's pray this prayer. Sabihin natin, Lord Jesus, Lord Jesus, forgive me forgive me when I doubt when I doubt, in my shortcomings, shortcomings. in my sins. Lord, cleanse me with your blood. With your blood, Make me the person that you want me to be. that you want me to be. Lord, I accept you I accept as my Lord as my Lord and Savior. and Savior. Starting today, Starting today, write my name write my name in the book of life, in the book of life, there in heaven, there in heaven, and never be erased never be erased until your day comes. until your day comes. Jesus, I need you now I need you now more than ever. more than ever. Church, umanda kayo. Tapos na ang tagtuyot sa buhay mo. Nagpapadala na ang Diyos ng ulan. Nagpapadala na ang Diyos ng katumbas ng pangakong pinanghawakan mo. Nagpapadala na ang Diyos. Humanda ka, humanda ka, humanda ka. Prepare your hearts. Prepare your hearts immediately. May ibubuhos ang Diyos ngayon. Get ready, get ready. Hingin mo na kay Lord. Push, push. Come on, pray. Start praying now. Start praying now. Start praying now. Start praying now. Humingi ka na kay Lord ngayon. Start praying now. Start praying now. Sige, kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Come on, come on, come on. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige, sige, kausapin mo lang si Lord. Lord! Ang tagal na, Lord! Lord, gusto ko na mag-breakthrough. Lord, gusto ko na mag-breakthrough ang life group. Lord, gusto ko na mag-breakthrough in holiness. Lord, gusto na namin mag-breakthrough, Lord. Sige, hingin mo kay Lord. Thank you, Jesus. Things start to change. Bring the rain. Bring the Hiningi mo na ba? Ano nang hiningi mo kay Lord? Kausapin mo si Lord. Come on, push. Pray until something happens, Lord. Work in my family. Lord, restore my family. Lord, I want my family to serve you. when it rains. Sige, kausapin mo si Lord. Let it rain. Things that Kung tapos mo nang kausapin si Lord, get ready, raise your hand. bring the rain. May ibababa si Lord. May tatanggapin ka ngayon. From Yung 3.5 years na tagtuyot nung time ni Elijah, riding my nagpadala ang Diyos ng ulan. Ngayon, may ipapadala din si Lord sa'yo. May ipapadala si Lord sa'yo. May ipapadala si Lord sa'yo. rain. Things start Get ready, get ready, get ready. Receive. Receive, receive, receive your seed of faith. Demand fruit from it. stay the same. From glory to glory. Yes, God. You're riding Come on, church. Let's worship the Lord. when it rains. Come on. So let Let's it declare. Let it rain, let it rain. Things start to change. Bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're riding my story. Let it rain, let it rain. So let it rain, let it rain, let it rain. Things start to change. Bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. Let it rain, let it rain, let it rain. I don't know how long you have been fighting on your situation. I'm not sure how long you've been struggling on it. I'm not sure kung hanggang kailan mo pa yan makakaya. In midst of the things that is happening around us, let me tell you this. Ang nagtanim ng may luha, aani ng may kagalakan. Ang nagtanim ng may luha, aani ng may kagalakan. Those people who fully trusted God, may papatunayan ng Diyos sa'yo. Get ready. In the count of 3, may ibibigay si Lord sa'yo. Get ready, get ready, get ready. Oh, Jesus. Oh,
Prepare your hearts, prepare your hearts. Prepare your hearts, prepare your hearts. Magugulat ka. Gusto ni Lord palawakin ang faith mo. Gusto ni Lord patuloy ka magtiwala sa Kanya. Prepare mo ang puso mo. Get ready. 3. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Sige, hilahin mo. Hilahin mo sa langit. Come on, hilahin mo. Hilahin mo, hilahin mo, hilahin mo. 3. 2. 1. Receive in Jesus' name. Come on. Receive the rain. You're riding my story when it rains. When it rains. Come on, church. Let it rain. Things start to change. Bring the rain. Bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory. You're riding my story when it rains. When it rains. So let it rain. Let it rain. Let it rain. Things start to change. Bring the rain. Bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory. You're right. Church, Story push. Pray until something happen. Push. Pray until something happen. Come on. let it rain. Let it rain. Come on, receive. Things start to change. Come on, let this be an anthem of your heart. Bring the rain. Come on, hilahin mo sa langit, hilahin mo. Stay the Hilahin mo, same. hilahin mo. From glory to glory. You're writing my story when it rains. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Things start to change. Bring the rain. Bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory. You're writing my story when it rains. When it rains. Let it rain. Ang sabi sa kanta, it won't stay the same. It won't stay the same, church. It won't stay the same. The Lord is making a testimony out of your story. It won't stay the same anymore. Maglilingkod kay Lord. Susunod kay Lord. May love lalo kay Lord. Ang Lord ay gagawa ng kakaiba sa buhay mo. God problems, God is about to do something more in you. For He is not yet done. The best is still yet to come. Kanino yun? Church, kanino yun? Come on, sigaw mo kay Lord. Lord, amin yun. Lord, amin yun. We receive. We receive in Jesus' name. Lord, thank you that faith is arising. Lord, thank you for the changed hearts. Thank you, Lord, that you are not just changing us, but you are also challenging us. Lord, we are excited to see a series of victory. We are excited to see, Lord, nagkakagulo man sa mundo, tagumpay ang anak mo. Nag-iingay man ang mundo, Lord, thank you, may pabor ang iyong mga anak. Lord, hindi man namin naunawaan ang nangyayari, pero Lord, tiwala kami dahil ikaw ang Diyos. Diyos ka pa rin. Diyos ka pa rin. You are still God. You are still God. Lord, thank you. Lord, salamat po for your faithful enough to keep your promises. Thank you, Lord. Lord, we dedicate everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, it won't stay the same. It won't stay the same. May binabago na si Lord.